Natatakot na ba o nag-iisip na ng tama itong si Senator Robin Padilla? Kaya ngayon naguhugas na po ng kamay sa pagtakas nito pong si Senator Bato de la Rosa nito pong May 14 ng madaling araw diyan po sa Senate of the Philippines. Kasi sa araw po na ito, nagpalabas po ng pahayag itong si Padilla na hindi niya daw po tinakas ito pong si Senator Bato de la Rosa. Ang tanong, naniniwala ba kayo sa pahayag na ito ni Robin Padilla, mga tol? Wala ba talagang kinalaman itong si Robin Padilla sa pagtakas o pag-alis sa Senado nitong si Bato de la Rosa? Pero mukhang iba kasi ang sinasabi ng mga ebidensyang nakikita po natin ngayon sa mga balita at sa harapan po ng publiko. Ito po ang balita ngayon. Sabi po ni Robin Padilla, hindi ko itinakas si Senator Bato. Yan ha, pahayag niya po yan, no? Kaugnay po nung pagkawala nito pong si Bato de la Rosa last May 14, 2026. Naglabas ng pahayag si Senator Robin Padilla kaugnay ng pagdadawit sa kanya, kaugnay ng pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senado noong May 14, 2026. Ayon po dito sa GMA News. Pero alam niyo kaya siguro ganito ang mga sinasabi ngayon ni Robin Padilla, dahil nga po ang ating Department of Justice talagang itinalaga ng pugante si Bato de la Rosa. At nagbabala pa nga po si Secretary Frederick Bida ng Department of Justice na sino mang tutulong sa pagtatago, sa pagkakanlong dito po kay puganteng Bato de la Rosa ay maaari pong makasuhan. Ngayon, ano ba yung mga nalalaman po natin ngayon sa kaugnay po nito pong issue ang kinakaharap ni Bato de la Rosa? Sa GMA News po na ito yesterday, nakalagay po ang mga sumusunod na impormasyon. What we know so far, mga tumutulong na makapagtago si Bato, maaaring managot. Ayan, ibinasura, una, ng Supreme Court kahapon or nung isang araw, May 20, ang hiling na temporary restraining order ng kampo ni Senator Bato de la Rosa laban sa ICC warrant of arrest. Tanong ko lang ulit mga tol, kayo ba'y natutuwa? Kasi maraming mga natuwa, no? Sa publiko ngayon. Kayong mga nanonood sa atin ngayon ng live stream at ng replay mamaya. Natutuwa po ba kayo sa naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang petisyon for TRO nito pong si Bato de la Rosa? Kindly i-comment nyo lamang po sa chat area at sa comment section para mabasa po natin kinalaunan. Ibinasura ng Supreme Court kahapon or noong May 20 ang hiling na temporary restraining order ng kampo ni Senator Bato de la Rosa laban sa ICC warrant of arrest. Kahapon, May 21, ipinag-utos ni Justice Secretary Frederick Bida ang pag-aresto kay De La Rosa. The warrant of arrest versus Bato is enforceable. Law enforcement agencies are tasked to arrest Bato. He is a fugitive, pugante from justice and should be brought to the ICC. Ayon naman kay DILG Secretary John B. Cremulya, the DILG will adhere to its mandate. If the lawful authorities have given validity to the warrant, then we will comply and enforce. Matatanda ang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na may lead na raw sila sa kinaroroonan ni De La Rosa at itinuturing na siyang fugitive from justice. Huling nakita si Senator Bato noong madaling araw ng May 14 bago siya umalis sa Senado kasama si Senator Robin Padilla sakay ng isang puting SUV. Ang puting SUV po na ito na Fortuner ay pag-aari nitong si Senator Robin Padilla. Balikan po natin ang balita. Kaugnay po niyan. Ipina-aresto na ng Department of Justice ang tinawag nilang fugitive from justice na si Senator Bato de la Rosa. Kasabay niyan ang babala laban sa mga magkakanlong at tutulong sa senador na takasan ng batas. Hindi na muling natuntun si De La Rosa mula nang mawala sa Senado noong isang linggo, pero ayon sa DOJ, meron na silang lead kung nasaan ito. Nakatutok si Darlene Kai.
Matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Bato de la Rosa na pigilin ang pag-aresto sa kanya, ito ang direktiba ngayon sa mga alagad ng batas. I would like to confirm one, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Wanted si De La Rosa ng International Criminal Court bilang isa sa co-perpetrators sa kasong crime against humanity of murder kaugnay ng dugong war on drugs ng Duterte administration. Isang arrest warrant mula sa ICC ang hawak ng mga ahente ng National Bureau of Investigation nang tinangka nilang arestuhin si Senator De La Rosa sa Senado noong isang linggo. Naglaho siyang parang bula noong Huwebes matapos ang kaguluhan sa Senado. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him. May hawak daw na impormasyon ng Department of Justice kung nasaan ngayon si De La Rosa. Definitely there are leads. As to the exact leads, I cannot discuss them. Lilinawin lang natin hindi po alam. No? Kasi kung alam, i-implement na po yung warrant of arrest katulad po nung kinukomento ng isa nating manonood. Magkaiba po kasi ang lead sa alam. Kapag ka sinabing alam, ibig sabihin, kumpirmado na. Kapag ka lead, bine-verify pa. No? Pero hindi po nagsasalita ang ating law enforcement authorities kaugnay ng lead nila kasi mako-compromise daw ang operational matters o yung mga ganyang operational matters could compromise the mission, and that is to arrest Bato de la Rosa. Kaya sa parte ko, sana hindi lamang po sa salita. Sana mauwi po ito sa gawa. Kasi dala na po tayo. Nandiyan po si Gerald Bantag na simula 2023 nagtatago at hindi po nahuhuli. Si Atong Ang, hindi po nahuhuli. Si Harry Roque, si Saldico at iba pang mga pugante. Kaya nga, hindi tuloy makakalimutan ng publiko ang nakahuli kay Apollo Kibuloy after how many months lang? 3 months lang yata or sabihin na natin 5 months in hiding. Nahuli siya ni General Torre. Si Rodrigo Duterte hindi naman nakapagtago pero nahuli ni General Torre. No? Kaya sa puntong ito, natanong siya. Sabi po sa balita ng GMA News, ito po ang pahayag ni Nicolas Torre III, ang General Manager po ng MMDA, kaugnay po ng paghahanap kay Bato de la Rosa. Pabirong sinagot ni MMDA General Manager Nicolas Torre III kung kakasaba siya kung sakaling kailanganin ng tulong niya sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa na ngayon itinuturing ng pugante ng DOJ. Sabi po ni General Torre, part pa rin naman ako ng gobyerno Kaya in terms of manhunt, pwede talaga kaming sumali. Malay mo, nagtago sa landfill, sa estero, nandyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kaming maasahan dyan. Yan po ang pabirong sagot ni General Torre na talagang nagpakita po ng kagalingan nang siya po'y namumuno sa CIDG, sa Regional Police Office sa Davao Region at sa kabilang Chief PNP. Ang dami niyang accomplishment sa maikling panahon lamang ng kanyang leadership sa Philippine National Police. At hinihiling sana natin na hindi man mapantayan o hindi man mahigitan ng ating kasalukuyang Chief PNP na si General Jose Melencio Nartates Jr., sana kahit paano mapantayan man lamang ang nagawa ni General Torres sa paghahanap po sa mga pugante. Balik po tayo dito po sa balita, mga tol. First, I'm not privy to those leads. They are available to our law enforcement agencies and to their units, and let them do the work. Hopefully, we do it as fast as we can. Hinihinga namin ang pahayag ng mga abogado ni Senador De La Rosa pero nauna na nilang sinabing iaapilan nila ang desisyon ng Korte Suprema na tinanggihan ang hinihingi nilang TRO. Iginiit nilang dapat idaan muna sa isang local court ang arrest warrant mula sa banyagang korte na ICC. Tinanong ang DOJ kung ano ang proseso matapos maaresto si De La Rosa. Kung ikukulong ba muna siya sa Pilipinas o idediretso agad sa The Hague gaya ng ginawa kay Bago natin ipagpatuloy ang pakikinig dyan, sagutin po natin sa pamamagitan ng blog ni Fiscal EJ kung kinakailangan pa ba na dalhin sa local court ito pong sinasabing warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Makailang beses na rin po natin itong tinalakay pero mas maiging mapakinggan po ninyo mismo sa isang abogado katulad po ni Fiscal EJ. Oy. Yan. Day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito.
Some people insist na dapat Filipino judge or Philippine court lang daw ang pwedeng mag-issue ng warrant na enforceable sa Pilipinas. Pero kung babasahin talaga natin ang 1987 Constitution, wala namang ganung requirement. Article 3, Section 2 only states na ang warrant must be issued by a judge after determining probable cause. Hindi sinabi ng Constitution na dapat Philippine judge, Filipino judge, o local court. At sa constitutional law, we don't add words to the Constitution that the Constitution itself never wrote. Ngayon, may nagsasabi naman na hindi raw inisip ng framers ng Constitution ang international courts like the ICC kasi wala pa naman ang ICC noong 1987. Tama, pero mahina ang argument na yan. Bakit? Because constitutional provisions must be read together, not in isolation. Article 2, Section 2 of the Constitution expressly states that the Philippines adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. Importante yan. Ibig sabihin, alam ng Constitution na magkakaroon talaga ng interaction between Philippine law and international law. Hindi ginawa ang Constitution para ikulong ang Pilipinas sa isang legal bubble na hiwalay sa international community. At kahit wala pang ICC noon, matagal na pong may international tribunals. Nandyan ang Nuremberg trials after World War II, the Tokyo tribunals, at later yung tribunals for Yugoslavia and Rwanda. Matagal nang nabubuo ang prinsipyo na may mga krimen tulad ng crimes against humanity na sobrang seryoso kaya concern na siya ng buong international community. Kaya ang Constitution natin was written broadly enough para payagan ng Pilipinas na sumali sa treaties at kilalanin ang international legal mechanisms kung gugustuhin ng Estado. And that is exactly what happened. Congress enacted Republic Act 9851 in 2009, then the Senate ratified the Rome Statute in 2011. Mga sovereign acts yan ng Philippine state. At under Republic Act 9851 itself, kinikilala mismo ng Philippine law ang jurisdiction ng international tribunals like the ICC over crimes against humanity. So kung kinilala na natin ang authority ng ICC to investigate, prosecute, and try these crimes, logically, dapat kilalanin din natin ang legal processes nila, including the ICC warrants of arrest. Otherwise, the ICC's jurisdiction would become meaningless. Hindi pwedeng kinikilala mo yung power to prosecute, pero nire-reject mo naman yung legal mechanisms na kailangan para gumana yung prosecution. And remember, bago nag-issue ng warrant ang ICC judges first reviewed the evidence and determined that probable cause existed. Therefore, may judicial determination na. Dumaan na po sa legal process. The issue is not nationality. Hindi ang tanong kung Pilipino ba ang judge. Ang tanong, may judicial finding ba ng probable cause bago inilabas Ay, sorry, napatay ko yung pinapanakinggan natin. sa warrant? And the answer is a resounding yes. Now let's talk about another common argument involving Article 59 of the Rome Statute. May mga politicians at lawyers gaya ni Attorney Panelo na Ano ba yan? dumaan sa Philippine Court ang ICC warrant bago magkaroon ng arrest. It's not enforceable immediately. You have to go through the courts as required by Article 59 of the Rome Statute itself. Anyway, napakinggan po natin sa paniniwala ng Fiscal EJ, mali yung mga nagsasabi na hindi enforceable ang warrant of arrest ng ICC dito po sa Pilipinas. At syempre, yan ang pinangahawakan ng mga tulad ni Senator Robin Padilla. Pero bago natin patuloy na pakinggan o basahin yung kanyang naging pahayag ngayong araw po na ito, bahagi po niyan ito, sabi niya, naniniwala ba kayo rito mga tol? Sabi ni Robin Padilla, ang sabi ni Senator Bato, sasabay na ako. Alam nga namang tanggihan ko yon. Walang sasakyan si Senator Bato dahil inihatid lang siya sa Senado ng sasakyan ni Senator Alan Peter. Ang galing gumawa ng palusot, Mamaya natin babasahin yung kabuuan po ng pahayag ni Robin Padilla. Tapusin muna natin itong balita. Kaugnay po ng sinasabi ng Department of Justice. Dating Pangulong Rodrigo Duterte. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. Ngayong itinuturing ng pugante si Senator Bato de la Rosa ay nagbabala ang Justice Department sa mga tutulong na makatakas o makapagtago siya
Nangihingi rin sila ng kooperasyon sa mga may impormasyon kung nasaan ngayon si De La Rosa. Okay? Ngayon mga tol, ito yung mga ebidensya kung bakit hindi dapat paniwalaan itong si Robin Padilla. Ang CCTV na nakita po natin. No? Yan. Si Senator Robin Padilla yan, lumabas, sumunod ang isang babae, at pangatlo ay ito pong si Senator Bato de la Rosa. Para sa masigurado, bumalik pa nga si Robin Padilla, ayun no. At yan inescortan niya si Bato de la Rosa. At sa baba, makikita po silang lumabas papuntang parking area at sumakay sa sasakyan ni Robin Padilla na nakita po ng media na pasado 2:00 ng madaling araw lumabas po sa Senate of the Philippines premises. No? Hindi nagsisinungaling ang ebidensya ayon kay Gas Abelgas. Tapos nung nakaraang araw, ayaw pang magsalita ni Robin Padilla pero parang inaamin niya na itinakas niya si Bato de la Rosa. Ito yung pahayag niya nung isang araw. Siyempre, malungkot yun. Wala naman tayo pwede maging reaction. Pero sir, alam niyo ba kung nasa si Senator Bato? Kasi yun po yung lumabas na dito sa Wala po tayo. Saan pumunta po doon sa section nung sumakay si Bato? Dapat kayong mag-comment. Kasi kayo ang tanong ng tanong. Hindi yun, nakita nyo na lang. Diba? So, sabi niyo po last time, pag may official investigation, magsasalita na po kayo. Ngayon po may pinalabas na CCTV, magkasunod po kayo Official lumabas investigation. noong May 14. Magkasunod daw po kayo lumabas noong May 14 according dun sa pinabas na CCTV. Ano ba kailangan sabihin ko doon? Nakita nyo na. So, yun ang concern na magkasama. Ayan hindi niya tinatanggi. Sabi niya, ano pang kailangan kong sabihin to, nakita nyo na. Hindi pa siya nakakapag-isip dito ng dahilan mga tol o baka hindi pa natuturuan ng abogado. po kayo noon. Nung lumabas po siya sa CCTV. Hindi naman AI yun. Diba? Hindi AI yun. No? Kinukumpirma niya na talagang totoo yung video nakita po natin sa CCTV. Kayo pumunta. Sir, Senator, Senator Bato. Maraming salamat sa inyo. Pero siyempre, yan kasi ay ambush interview. Kaya ngayong araw po na ito, marahil napayuhan na ng kanyang abogado o baka mismong abogado niya gumawa po nito. Hindi ko pa naman nababasa ito, pero basahin po natin. Ito po ay press release mula po sa Office of Senator Robin Padilla. Ngayon May 22, 2026. Tanong ko sa inyo, ulitin ko lang naniniwala ba kayo sa babasahin ko? Pagkatapos kong basahin, i-comment po ninyo kung kayo po'y naniniwala dito. Ang unang panimula, ang panimula ng kanyang ng press release po na ito ay ang mga sumusunod. Hindi ko itinakas si Senator Bato ayon kay Senator Padilla. Mariing itinanggi ni Senador Robin Hood Padilla ang akusasyong itinakas niya si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa gusali ng Senado noong Huwebes ng madaling araw. Itinatanggi niya na ngayon. Di ba? Bakit niya itinatanggi? Kasi malinaw na merong pong kasuhan ng mangyayari. No? Unlike doon sa video na pinanood po natin kanina na si Robin Padilla ay nagsasalita at may angas pang sinasabi, di naman AI yun. Kung ano yung nakita nyo, yun na yun. Sa kanyang panayam, sa programang Saganang Mamamayan ng Net25, sinabi ng senador na taliwas sa mga kumakalat na haka-haka, maayos silang lumabas ng Senado sa gitna ng presensya ng maraming pulis at security personnel at walang anumang pagtatangkang umiwas sa otoridad. Paano kami tatakas? Ang daming pulis sa loob at labas ng Senado. May CCTV pa. Wala namang humarang sa amin. Di naman kasi alam na sakay si Bato de la Rosa doon. Ang pagkakaalam, sasakyan mo yon, Senator Robin Padilla. Ang mga senador na umalis simula nung nagkagulo dyan sa Senado ay hindi naman chinek ang sasakyan. No? Kaya siguro ang palagay ng ating mga otoridad at nagtiwala din naman sa Senate of the Philippines leadership na under protective custody si Bato de la Rosa, nandun lang sa loob. Ayon pa kay Padilla, 3 araw siyang namalagi sa Senado upang samahan si Senator Bato, kasunod ng naganap na tensyon mula nung Lunes. Kung kailan bumalik si Senator Bato sa pagdalo sa sesyon, makaraan ng 6 na buwan. Ikinuwento ni Padilla na nagsimula ang tensyon noong Miyerkules nang umugong ang usap-usapang magkakaroon umano
ng leadership change at posibleng pagdating ng articles of impeachment. Ramdam mo na iba na ang ambience. May mga armadong kalalakihan na sa labas. May mga rally. May mga usapang lalala ang sitwasyon. Saad niya. Ayon kay Padilla, lalo pang tumaas ang tensyon ng ipagbigay alam sa kanila na may nagaganap na putukan sa ibabang bahagi ng gusali. Sina Senator Padilla at Senator Bato ay kapwa na sa kanilang tanggapan sa ikalimang palapag ng gusali. May mga senador na natakot talaga. Madilim, walang ilaw, tensang sitwasyon. Pinatay niyo yung ilaw eh. Kayo nagpatay sa loob eh. At sa inyo naman ang galing ang pagpapaputok. May mga umiyak na. Kaya bumaba ako para tingnan kung ayos lang ang lahat. Tapos nagganyan ka. Sinabi rin ni Padilla na malinaw niyang nakita ang pag-aalala ni Senator De La Rosa. Hindi para sa sarili nito, kundi para sa kaligtasan ng mga senador, media at mga taong nasa paligid ng Senado. Bolahin mo, lelang mo. Nakita ko kay Senator Bato na iniisip niya kung paano madidipuse ang sitwasyon. Pulis kasi ang puso niyan, dagdag niya. Pulis na mamamatay tao? Dinagdag ko lang yan mga tol. Kinumpirma rin ni Padilla na nakipag-usap si De La Rosa kay Interior Secretary John B. Cremulya at sa PNP Chief General Jose Melencio C. Nartates Jr. nang dumating ang mga ito sa Senado. Sabi ni Secretary John B., hindi ako nandito para arestuhin ka pare. Nandito ako para i-secure ang lugar. Magaan ang usapan, walang tensyon. Ayon pa sa Senador, walang ipinakitang warrant of arrest na ipinilabas ng local court ang NBI o PNP, kaya wala silang dahilan upang isipin na sila ay tumakas. Yan po pahayag ni Senator Robin Padilla. Ewan ko kung maniniwala po kayo dyan. Pero meron din pong issue na lumalabas po ngayon na mistula daw pong binubusalan ni Senator Robin Padilla ang bibig ng kanyang mga staff. Sabi po dito sa shared post sa Sir Benji Jr. Contreras, Robin Padilla, binusalan ng mga staff sa Senate putukan. Balita po yan mula sa Abante. Basahin ko po Nagpapirma umano si Senator Robin Padilla ng Non-Disclosure Agreement or NDA sa kanyang mga staff upang hindi nila maikwento ang mga pangyayari sa putukan sa Senado noong gabi ng Mayo 13 at ang pagsama ng senador sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa mga nakalap ng source ng online news, politiko at bilyonaryo news channel, isang nagngangalang Jean Alia Robles ang nakasama umano ni Padilla at de la Rosa sa paglabas ng Senado noong alas 2:30 ng madaling araw ng May 13. Yun pala yung pangalan ng babae kung totoo itong balita na ating binabasa. Jean Alia Robles. Si Robles ay dating nagsisilbi sa Armed Forces of the Philippines at naging Foreign Service Officer Class 4 ng Department of Foreign Affairs noong Enero 2019 sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ng source na ang NDA ay pinapirma sa mga staff noong May 14 matapos ang nangyaring putukan sa Senado. Napag-alaman pa na bago ang insidente, inutusan umano ni Padilla ang kanyang mga staff na hakutin ang mga mahahabang baril papasok sa Senado. Sasakyan umano ni Padilla ang ginamit kaya walang kahirap-hirap na nakapasok ito sa parking area ng mga senador at mula doon ay diniskarga ang mga mahahabang armas. Kinahapunan ay maagang pinauwi umano ng Chief of Staff ni Padilla ang kanilang finance officer. Pero bago ito umalis ay binigyan ng petty cash para pambili ng first aid kit dahil sa magkakaputukan later. May nakapagsabi naman umano sa mga staff na mababaliwala ang NDA kapag inimbestigahan na ng Department of Justice ang mga staff ni Padilla. Totoo po yan mga tol. Hindi po pwedeng gamitin ang non-disclosure agreement para po itago ang nangyaring krimen. Kaya kahit kung may katotohanan man itong balita na ating binabasa tungkol sa NDA, hindi pwedeng maprotektahan yan ang kampo ni Robin Padilla para hindi magsalita itong mga staff niya. Ang mahalaga, magkaroon po dito ng fair and impartial investigation. Nakarating din ang impormasyon na noong Miyerkules, nagpahanap ng abogado si Padilla dahil inaasahan niyang iimbestigahan siya at ang kanyang mga staff ng DOJ dahil sa insidente ng putukan at pagtakas ni De La Rosa. Lalo pat kitang-kita sa video na kasama niya ang senador
at isang babaeng natukoy na si Robles. Nakipag-ugnayan ng abante sa opisina ni Padilla pero tumanggi itong magbigay ng komento. O, yan ang aabangan natin mga tol ha. Unang-una, identified na yung babae, Jean Alia Robles ang pangalan, at sinasabi po dito na nagkaroon ng NDA, magkakaalaman po yan after due investigation. At ayon naman po sa Malacanang, kahapon sa press conference ni Undersecretary Claire Castro, sinabi niya po, maliwanag ang sinabi ng DOJ na enforceable ang warrant of arrest laban kay Senator Bato. Lahat ay gagawin ng ating mga opisyal para maibigay ang hustisya sa lahat. Sana po, sana. Ang NBI, partikular si Director Matibag, ay ayon sa balita, nagsabi na laging handa ang NBI para po isilbi ang warrant of arrest laban po kay Bato de la Rosa. In particular, meron pong statement na inilabas ang NBI yesterday at ipatagalog po natin kay ChatGPT para mas maunawaan po nating lahat. Translate in Tagalog. Yan. Okay, basahin po natin ang pahayag, official statement ng NBI kahapon. Kaugnay po ng paghahanap na ngayon sa puganteng si Bato de la Rosa. Pahayag ni NBI Director Melvin Matibag tungkol sa utos ng DOJ na arestuhin ang puganteng si Senador Ronald de la Rosa. Bilang isang ahensyang nagpapatupad ng batas ng pamahalaan, isasagawa ng National Bureau of Investigation ang utos ni Justice Secretary Frederick Bida na ipatupad ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald de la Rosa. Ang utos ay arestuhin si Senador de la Rosa, kaya isasagawa namin ito ng walang pagkakaantala, ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Sa pagpapatupad ng pag-aresto, mahigpit naming susundin ang mga alituntunin at titiyaking ito ay maisasagawa ng profesional gaya ng palagi naming ginagawa, diin ni Matibag. At idinagdag, aarestuhin ang puganteng si Senador de la Rosa. Gusto man niya o hindi, dahil kailangan naming ipatupad ang batas ng walang kinikilingan o kinakatakutan. Mula pa noong una, naging malinaw na ang posisyon ng NBI na dapat arestuhin si De La Rosa batay sa ICC arrest warrant na inilabas laban sa senador kaugnay ng kasong krimen laban sa sangkatauhan or crimes against humanity na may kaugnayan sa madugong kampanya kontra droga noong Administrasyong Duterte. Humingi si De La Rosa ng temporary restraining order at status quo ante order mula sa Korte Suprema upang pigilan ang pagpapatupad ng ICC warrant sa teritoryo ng Pilipinas. Ngayon man, ibinasura ng mataas na hukuman ang petisyon noong Miyerkules sa botong 951. Siyampo ang bumoto para hindi po katigan ang hinihingi ni Bato de la Rosa. 5 lamang po ang kumampi kay Bato de la Rosa at isa po ang nag-abstain kaugnay po ng TRO petition niya sa Korte Suprema. Sa patuloy na pagbabasa po natin dito sa pahayag ng NBI, matapos ang insidente ng pamamaril sa Senado noong Mayo 13, kinumpirma ng pinuno ng NBI ang buong pakikipagtulungan ng ahensya sa fact-finding panel na binuo ng Department of Justice. At muling iginiit ang pangako ng NBI sa isang transparent, makatotohanan at maayos na investigasyon kaugnay ng pagtatangka nitong ipatupad ang warrant laban kay De La Rosa noong May 11 at ang sumunod na pamamaril sa Senado noong May 13. Sinabi ni Matibag na positibo nang tumugon ng NBI sa hiwalay na kahilingan ng Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police na kumuha na ng mga sinumpaang salaysay mula sa lahat ng mga tauhan ng NBI na nakadeploy sa lugar ng Government Service Insurance System or GSIS noong gabi ng Mayo 13. Idinagdag niya na binigyan ng NBI ang CIDG ng buong access sa lahat ng available na video recordings, radio communications at iba pang kaugnay na materyales na nasa kanilang pag-iingat na may kaugnayan sa operasyon mula May 11 hanggang May 13. At alam niyo mga tol, isa lang naman ang hinihiling natin dito ang maaresto itong si Bato de la Rosa sa lalong madaling panahon. Pero sana hindi po mali yung iniisip ko kasi nagdududa na ako dito mga tol, sa totoo lang.
Dahil kung ikukumpara po natin sa mga nakalipas ng pagkakataon, maraming beses ko na po itong sinabi, pero maitanong ko na rin sa inyo, bago ko ipagpatuloy itong sasabihin ko. Naniniwala pa ba kayo na maaaresto pa itong si Bato de la Rosa? Mga tol, pakicomment nyo naman dyan sa chat area kung kayo po'y naniniwala o hindi naniniwala na maaaresto pa ito. Kasi ganito yan, ano? Si Gerald Bantag, since 2023 pa lamang, wanted na. Sinasabi laging merong lead, alam ang lokasyon, pero hindi nahuhuli. Si Atong Ang na bago pa lamang nilabasan ng warrant of arrest, ganun din. Laging sinasabi na may lead na, alam na kung nasaan, pero hindi nahuhuli. Sina Saldico at Harry Roque nasa ibang bansa, hindi nahuhuli. O, ano pang ine-expect natin ngayon? Mahuhuli pa kaya itong si Bato de la Rosa? Sabi nyo, think positive. Sige, subukan po natin. Think positive. Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon po ay May 22, 2026. Magandang araw po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol. Think positive.